Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Senator Marcoleta kakasuhan si ex-Justice Carpio ng treason dahil sa usapin ng EEZ dahil sa di umano'y ipinamigay o pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang ang territorial sea. Nako, eto na nga ba sinasabi natin mga kababayan? Ha? Ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito, basahin natin ito mga babayan. Ito yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. No? Pero tanungin ko muna kayo mga kababayan. No? Sino ang dapat makasuhan ng treason dito po sa usapin ng EEZ at sa territorial waters ng Pilipinas at ang West Philippine Sea? Sa usapin po na yan, ha? Si Justice Carpio po ba? O etong si Rodante Marcoleta? Okay, so i-comment nyo po sa ibaba yung inyong mga sagot. Okay, so ito nakasulat dito mga babayan. Ayon po kay Senator Rodante Marcoleta, desisyon niya itong Magalyona versus Ermita. No? Sabi niya, desisyon niya. No? Ibig sabihin, desisyon daw po ito ni Justice Carpio. No? Ano sabi niya? Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang ang territorial sea. Lumaki nga sa palagay niya ang EEZ pero ipinamigay niya yung 242 square nautical miles. I will charge him with treason for this. Alam nyo, paniwalang-paniwala ngayon itong mga DDS sigurado dito. Kasi once narinig nila yung mga salitang ganyan, treason, mga ganyan, no? Impeachment, mga babayan, abay, tuwan-tuwa yan. No? Kasi makitid nga yung isip nila di ba? Hindi sila nagre-research. Hindi sila nagre-research mga babayan. Okay, so ito kasi yan. No, ayon po sa isang abogado, itong si Attorney Carlo Ibanez, mga babayan, o Ibanez, no? Malalaman natin mga kababayan kung bakit hindi po tama yung sinasabi nitong si Marcoleta. Okay, so panoorin muna natin yung balita ano po niyan, kaugnay po niyan mga babayan, Sabi po dito, kakasuhan daw ni Rodante Marcoleta si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ng treason dahil sa isang 2011 decision kaugnay sa teritoryo ng Pilipinas. Sagot ni Carpio, magagawa lang ang kasong treason sa panahon ng gyera. Okay? So, yan po mga kababayan. Malinaw po yan. In-explain na rin po yan mga kababayan, na kung eto nga daw pong si Marcoleta ay pwedeng makasuhan ng treason. Sinagot na rin po yan ni Carpio na si Marcoleta ay hindi po pwedeng makasuhan ng treason dahil wala po tayo sa panahon ng gyera. At eto namang si Marcoleta, ginagamit niya din po yan para ipangbangga dito kay Carpio. Ito honestly ito ang observation ko dyan. Ito opinion ko lang na i-explain ko lang mga babayan. Dahil makikita natin, medyo marami talagang bumabatikos dito kay Marcoleta. At ang ginawa nilang taktika, sige magdebate tayo. Pagdebatihan natin yan. Hinamon niya ngayon sila Carpio. Si Carpio, si Batong Bakal, hinamon niya di ba? Hinamon niya rin si Tariela, magsama-sama daw sila. Ang angas, mga babayan, parang kape, 3-in-1. 3-in-1. Ang gustong maging laban, 3 laban sa kanya. Maangas, matindi. Diba? Kahit sino nga namang DDS, maloloko niyan. Imagine ninyo, mag-isa lang si Marcoleta. Laban sa 3. Diba? Pero paano mo kakasuhan si Justice Carpio?
siya nga yung lumaban. Sila nga yung lumaban para maaprubahan ng UNCLOS yung pagmamayari natin sa West Philippine Sea. Samantalang ikaw, gusto mong ipamigay, no, ayon nga sa iyong statement, yung Kalayaan Island Group. Nakita niyo yung logic, mga babayan? No? Etong si Justice Carpio, ipinaglaban nila, no, sa UNCLOS, yung karapatan natin sa West Philippine Sea at yung sa EEZ. Okay? Pero etong si Marcoleta, gusto niyang i-give up yung KIG. Imagine. Tapos to na corner, gustong kasuhan ng treason etong si si Carpio. Hindi kaya dahil alanganin na, dahil pinalagan siya ni Justice Carpio, mga babayan, ay biglang umatras etong si Marcoleta at reverse psychology na yung kanilang ginagawa. Na? Kumbaga parang naghamon, mga babayan, tapos nung pinatulan mo, ano sasabihin? Sumbong kita sa kuya ko. Sumbong kita sa tatay ko. Parang ganon. Diba? O ito, panoorin natin yung balita muna, mga babayan. Kakasuhan daw ni Senador Rodante Marcoleta si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ng treason. Grabe, Dahil sa isang 2011 decision kaugnay sa teritoryo ng Pilipinas. Sagot ni Carpio, magagawa o makukumit lang ang kasong treason sa panahon ng gyera. May unang balita si Mav Gonzales. Dito pa lang, supalpal na kagad si Marcoleta. So, paano pa sa debate? Diba? Paano pa sa debate? Oh. Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Okay pumayag daw siya sa argumento ng gobyerno, no, na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha na tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone, mga babayan. Siya daw ang pumayag, si Carpio. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands. Ang puting bahagi, nakabarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas, na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, di ba nasagot na nga yan, mga kababayan? Nasagot na yan. Marami na sumagot dyan, mga kababayan. Ultimo si Tolentino, sinagot na po yan. No? Ngayong KIG, mga kababayan, no, hiwalay po yung usapin na yan. Dahil tayo na po yung magmamayari talaga nung KIG na yan. Diba? Hiwalay po yung land features, no, sa sea, no, sa karagatan. Sa karagatan pinag-uusapan. Iba po yung territorial claim natin dyan, mga kababayan. Ba't parang hindi maintindihan niya ni Marcoleta? Diba? hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands. Pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Yan ata yung gusto mangyari nila Marcoleta, no? Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines.
Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ito pa ayon lang, kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 9522 noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo lang. They're entitled to their own opinions or sentiments on this. Pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. ang dapat daw isulong muli ay dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang unang Okay, so yan mga kababayan na. So, malinaw po na supalpal dyan si Marcoleta. O, eto pa. No, galing din po ito sa isang abogado mga kababayan. At in-explain niya po dito no, kung ano ba talaga. No, ito pong mga sinasabi na to ni Marcoleta na di umano'y kakasuhan niya itong si Justice Carpio. So, dito, panoorin natin, in-explain niya mga kababayan. Okay? Let's go. Marcoleta, kakasuhan daw ng treason si Justice Carpio. Sabi ni Marcoleta, kakasuhan daw niya ng treason si Justice Carpio dahil pinagmigay daw nito ang teritoryo natin. Totoo nga ba ito? Mali. Walang ipinamimigay na teritoryo si Justice Carpio. Okay, mali daw mga kababayan si Marcoleta ha. Wala daw na ibinigay na teritoryo si Justice Carpio. Bakit? Oh, ito, panoorin natin. Or ang kahit sino man sa Supreme Court. Ganito ang totoong nangyari. Oh, ito ang totoong nangyari mga kababayan ha. Panoorin natin ha. Para maliwanagan yung mga DDS dyan. Oh. Ang kaso na nabanggit ni Marcoleta ay ang Magalona versus Ermita. Ang issue dito ay ang constitutionality ng RA 9522. Ito yung batas na nag-a-adjust ng baselines natin para umayon sa UNCLOS, ang International Law of the Sea. Sabi ng mga kumak-question sa batas, kapag sinunod daw natin ang UNCLOS, parang lumiit daw ang teritoryo natin, kumpara sa lumang treaty lines. So, dyan pa lang, mali na si Marcoleta. Hindi si Justice Carpio ang nagpaliit ng teritoryo natin. Hindi daw si Justice Carpio. Ha? Oh, mali si Marcoleta kasi sabi ni Marcoleta si Justice Carpio daw. No, ang nagpaliit ng teritoryo ng Pilipinas. O hindi naman daw pala si Justice Carpio. So ano ikakaso mo na treason? 'Di ba? Dito pa lang wala nang treason, mga babayan. No? Ito yung pangalawa siguro dahil yung una, no, bakit hindi pwedeng makasuhan ng treason si Carpio, si ex-Justice Carpio, mga babayan? Wala naman tayo sa gera, Marcoleta. 'Di ba? Abogado ka, dapat alam mo 'yan. 'Di ba? Ang Senado at ang First year nga lang daw na law student, alam yan eh. Oh, House of Representatives, anong nangyari dito kay Marcoleta? sila ang nagpasa ng RA 9522. Sa kapirmado yan ni GMA, ang presidente natin at the time. Ang Supreme Court at si Justice Carpio, naantasan lang sila na mag-decide kung tama ba or mali ang RA 9522. Ang sabi ng Supreme Court, constitutional ang batas. Hindi pinaliit ng RA 9522 ang teritoryo. Sinunod lang nito ang internationally accepted principles of international law. No. Sabi ng court, kung gusto nating igalang ng ibang bansa ang ating mga rights, kailangan nakabase ito sa UNCLOS. Kasi iyon ang kinikilalang rules ng buong mundo. Kung ipipilit natin ang claim na hindi naman tatanggapin internationally, mahirapan tayong ipaglaban yan. Ang pag-align sa UNCLOS ay hindi pagsuko ng teritoryo. Kung hindi, paraan ito para mas tumibay ang legal standing ng Pilipinas. Kinukumpara kasi ng critics ang mas malawak na teritoryo na dating inaangkin natin. Whereas sa UNCLOS, mas maliit nga daw ng konti.
Pero ang punto ng decision, kung ang sobrang lawak na claim, hindi naman legally enforceable sa international law, edi wala din. So, hindi pwedeng masabi na isinuko natin ang teritoryo. Kasi in reality, hindi naman siya kayang ipatupad laban sa ibang bansa. Yung linyang ipinamigay ang teritoryo ay mali. At lalong-lalong mali na sabihin na si Justice Carpio ang namigay. Sabi ko nga, ang batas ay pinag-usapan at passed by Congress, approved by the President. Ipinagtibay lang ng SC ang batas. Isa pa, ang desisyon ay issued by the Supreme Court. Si Justice Carpio lang ang nagsulat. Pero pinirmahan ito ng majority ng Supreme Court. Kaya maling-mali ang sinasabi ni Marcoleta na liable for treason si Justice Carpio. O yan, mga kababayan, mali Kasi sabi nga nila no, ito daw si Marcoleta parang low level na abogado no? Ewan ko bakit hindi ito alam ni Marcoleta, mga kababayan? Balikan natin dito. Ano sabi ni Justice Carpio, mga kababayan? Panoorin natin to. May sinabi dito si Justice Carpio every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. Bakit hindi to alam ni Marcoleta? First year law student, alam nga yan 'Di ba? Ikaw, abogado ka. No, umabot ka pa ng Senado. Bakit di mo alam yan? Akala ko ba magaling to si Marcoleta? Baka lalo tuloy na hahalata, no? Na low level na attorney to. Ano masasabi niyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.